at nagkaroon ng liwanag. Tatlong salita lang. Hindi sinabi ng Diyos, sana magkaroon ng liwanag. O kaya naman, gusto ko sana ng liwanag. O kaya naman, nag-isip ako ng liwanag. Pero ang sinabi ng Diyos, magkaroon at nangyari. Ngayon, bakit ito mahalaga pagdating sa value at sa pera? Isipin mo to, bago pa man lumabas ang liwanag, nasa isip na ng Diyos yun. Nasa imagination niya na. Hindi siya naghintay ng perpektong kondisyon, hindi siya naghintay ng tamang panahon, hindi siya naghintay ng approval ng iba. Nagsalita siya, at yung salita niya, naging katotohanan. Yun ang pinakamataas na level ng value na meron ka, ang iyong salita. Pero, hindi basta salita. Ang salita na galing sa isang malinaw na imagination na sinusuportahan ng isang matatag na conviction. Yun ang salitang nagbabago ng mundo. Ako noon may mga iniisip, may mga pangarap, may mga plano, pero nanatili yun sa loob ko. Hindi ko sinasalita, hindi ko binabahagi, hindi ko nilalabas kasi natatakot ako. Baka hindi mangyari, baka mapahiya ako, baka sabihin ng tao, masyado ka kasing ambisyoso. Pero naintindihan ko, yung mga bagay na nananatili lang sa loob ko, hindi nagiging realidad. Kasi ang proseso ng creation, laging nagsisimula sa salita. Isipin mo yung eroplano. Bago to maging eroplano, merong isang tao na nagsalita na kaya ng tao lumipad. Sinabi niya yon sa isang panahon na kahit siguro sino, tawang-tawa at mag-iisip o pagkakamalan siyang nasisiraan ng ulo. Pero sinabi niya. At dahil sinabi niya, naging totoo. Ganyan din ang iyong value. Ang pinakamataas na level ng value na meron ka ay ang kakayahang ilabas sa salita. Ang nasa loob ng iyong imagination at gawin itong realidad. Kung hindi mo alam yung sinasabi kong value, hanapin mo at panoorin mo yung video ko na may title na 4 Level of Value. So balik tayo. Kaya ito ang natutunan ko. Hindi sapat na mag-isip ka lang. Hindi sapat na mangarap lang. Kailangan mong sabihin ito. O kaya naman isulat mo, i-post mo, ibahagi mo. Kasi ang salita ay ang tulay sa pagitan ng imagination at ng realization o katotohanan. At ito ang pinaka-importanteng bagay na natutunan ko mula sa Genesis. Ang Diyos, hindi siya naghintay na maging perpekto ang lahat